Makita po natin pagkakado ni Mary, ni Martha kay Mary. Si Martha po, busy po siya sa mga ginagawa niya, gawaing bahay. Busy siya sa nakakagalan niya. At si Mary naman, andun sa paanan ni Jesus nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At so, napagod po si Martha. Amen? So, napagod si Martha at sabi niya, Panginoon Jesus, utusan niyo ang kapatid na tulungan ako. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, lubog ka na babahala sa maraming bagay. Ipinili ni Maria ang mas mabuting bagay at walang makakaagaw nun sa kanya. Amen. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Presensya ng Diyos. Spiritual na. Hindi maagaw ni naman. Amen. Nung namatay si Lazaro, nung nakaharap si Martha, hindi binuhay ni Jesus yung patay, yung kapatid niya. Pero si Maria na nakaharap niya, si Jesus hindi umiiyak kay Martha. Hindi siya naiyak. Nung umiyak na si Maria, umiyak na si Jesus. Tinanong niya, nasaan si Lazaro? Nasaan yung patay? Bubuhayin nga. Nung kay Maria na, binuhay ni Jesus yung patay. Amen. Nakita niyo yung pabor? Nakita niyo yung pabor? Pag Martha, O Lord, kausap kita, ako si Martha. Hindi binubuhay yung patay. Nung si Maria na ang kausap, sabi niya, saan yung patay? Bubuhay niya, umiyak na. Sabi ron, pinaka-next verse sa Bible, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Tapos nung dumating siya dun sa lugar, Lazaro, lumabas ka. Tumayo yung patay. Tapos sabi niya sa mga tao, sabi ni Jesus, kalagan siya. Kasi ang patay, binabalutan parang mami. Binabalutan ng ganun parang tape na tela. Binabalot na rin. So kalagan siya, so tinanggal. Sabi ni Jesus, pag narinig ang boses ng anak ng tao, babangon ng patay. Mga kapatid, pag tinawag mo yung patay, sinabi mo sa Panginoon Jesus, bumangon ka, hindi mo boses ang narinig, boses ni Jesus ang narinig, kaya bumangon yung patay. Pag bumubuhay ka ng patay, sabi mo, sa pangalan ni Jesus, bumangon ka sa pangalan ni Jesus. Hindi yung babangon dahil sa boses mo, bumangon yung kasi ang narinig niya, boses ni Jesus, boses ng anak. Mga kapatid, anak ba tayo ng Diyos niyan? Sabi sa Bible, anak ka ng salita ng Diyos. Sabi ni Pedro, you are born of incorruptible seed of the Word of God. Nakikinig ka na sa salita ng Diyos. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Nagpapasailalim ka sa salita ng Diyos. Marinig ang boses ng anak at ang patay ay babangon. Amen? Kaya pala sa yung limon mo, hindi naman talaga natin boses ang narinig. Boses ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka dyan. Umalis ka dyan. Hindi mo boses ang narinig na boses ni Jesus. Amen? Ayun ang pabor na walang sino mang makakakuha ng nakuha ni Maria. Naitanim na yun ng malalim. Salita ng Diyos tumutubo, namumunga na walang makakakuha nun. Sabi nga ni Jesus nung siya ipapago sa krus, Pedro, nais na kaawin na ligligin ka ng gaya ng trigo, pero ipinanalangin na kita. Pag lumakas ka, palakasin mo yung mga kapatid. Mga kapatid, nililiglig tayo. Pero may nananalangin para sa atin.
Kaya hindi ka maliliglig. Lahat ng salita, lahat ng hato, lahat ng ausa, binito na sa iyo. Lahat ng pagpapahirap, para pahirapan ka, para sirain ka, para wasakin ka. Hindi man ang nagumpay, kaya minsan may nananalangin para sa iyo. Sabi ni Jesus, may nakukuha si Maria na walang makakaagaw nun sa kanya. Nililiglig si Pedro, pero dahil sa panalangin, dahil sa may nananalangin sa kanya, hindi siya maliliglig. Hindi siya maaano, kahit anong liglig sa kanya. Kahit anong liglig sa kanya. Hindi siya maduduro, hindi siya maano. Buo pa rin siya. Sa John 12, verse 1, malapit na po rito, pagka John chapter 12 ka na, di ba, John chapter 1, 2, 3, 4, hanggang 11. Kasi 11, binuhay na si Lazaro at doon na siya mamamatay. Lalo marami nagalit sa kanya. Ang mundo ay humahabol sa kanya, Jesus. Ang dami niyang kabubulagan, pati pagbuhay ng patay. Mga kapatid, kaya mga kapatid natin hindi na nakikita, patay na spirito nila. Kahit anong pilit mo, ibangon yan. Hatakin yan, patay na yan. Hindi na yan mabubuhay kasama mo, mga patay na spirito na yan. Pero isang napakalaki kagagalit ng Diablo pag bumuhay ka ng patay. Pag binuhay mo ang spirito niyan, pag yung mga yan nanumbalik sa Diyos, wala na, patay na eh. Spiritually dead na sila eh. Di mo na sila makita, di mo na sila makita nagpe-pray, di mo na sila nakita nagbabasa ng Bible, spiritually dead na. Isang pinakagalit ng Diablo, ng kaaway, bumuhay ka ng patay. Naging spiritually alive. Bumalik na naman sa pagbasa ng Bible, bumalik na naman sa pananalangin. Naku, galit na galit ang Diablo sa'yo. Kaya pagdating, chapter 11 yun, bumuhay siya ng Jesus ng patay. Chapter 12, ito na yung pinag-aaralan natin, malapit na ang krus. Akala mo, sikat na tayo. Nakakabuhay na tayo patay. Sikat na tayo. Sabi ng mga paradya, ang buong mundo, umaabol na sa atin. Teka, may susunod, krus. Chapter 12, malapit na ang krus. Malapit ka na mamatay. At ang krus na yun ay padadala ng Diyos ang kanyang kanyang anak para pawalan sala ang buong mundo. Kaya 200 years ang isa na yung buong mundo kasi pinawalan sala sila. Pag sinabi mo, uy, pinawalan sala ka na, namatay na sa krus sa'yo. Oo nga, di nga, totoo. Hindi sila gaganon. Talagang masasabi ng buong, bakit totoo nga? Pinawalan sala ka ng Diyos. Nakapagbagay niyo ako ng may sakit sa pangalan ni Jesus. Nakabuhay akong patay. Hindi ako takot mamatay para kay Jesus. Pagkatapos na, ito na yung chapter 12, malapit na yung krus. Nagbibigay na siya ng oras sa mga nagmamahal sa Kanya. Mahal natin si Jesus. Tayo ba yung mga nagmamahal sa Kanya? Malapit na yung krus. Amen? Krus. Pinapatay yung buto na magsisimula ng worldwide revival sa buong mundo. So, ring araw mga kapatid, magkakaroon ng huling anihan sa buong mundo. So, ring araw natin, magkakaroon ng revival sa buong mundo. Huling anihan na. Pagkatapos noon ay tapos na. Tapos na. Tatapusin ni Satanas. Iagis na sa laban ng apoy. Ano na araw bago ang Pasko, Passover? Darating na yung pagkapako niya sa krus. Malapit na yung krus. Ang Bethany ay lugar ng pagkaibigan, pagtanggap, at pagmamahal kay Jesus. Yan ang Bethany. Actually, bago buhay si Jesus, bago buhay si Lazaro, sabi ng isang alagad, sabi ni Judas, sumama tayo sa kanya para mamatay na tayo kasama niya. Akala natin, pag bubuhay tayo ng patay, madali lang, hindi po.
matindi ang kakaharapin mo. Sabi ni Judas, sama tayo kay Jesus para mamatay na tayo kasama niya. Kasi yung mga tao ron ay pwede siyang patuwin. Pwede silang patayin ng mga tao ron. Pero nabuhay pa rin si Lazaro. At maraming tao na gustong po sumama kay Jesus. Nandun si Lazaro, sa John chapter 12, naroon si Lazaro na dati namatay, na binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Si Lazaro, ebidensya na kapangyarihan ni Kristo. Nandun yung ebidensya. Naggawa sila ng hapunan. They made him a supper, verse 2 ng John 12. Naglilingkod si Martha doon. Verse 2, Martha served. Naglilingkod siya, hapunan, naghahanda. Busy si Martha sa mga ganon, paghanda, hapunan, paglilingkod kay Jesus, mga pagkain, ganon. Si Martha at Maria naman nakikinig sa paanan ni Jesus. Si Maria, paglilingkod, praktikal. Ang kanyang pagmamahal ay kanyang ipinapakita sa pamagitan ng kanyang paglilingkod. Yun ang kanyang binibigyan ng pagmamahal. Ginahan niya sa paglilingkod. Si Maria, ipinaranas niya yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pakikinig sa paanan ni Jesus. Yun ang kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus para paglingkuran natin siya. Pag nagsalita siya, pakinggan mo. Amen? Bakit naghahanda ng pagkain si Maria? Hindi naman pumunta si Jesus sa mesa, tumakbo at kumain. Kasi ang kalooban ng Diyos, si Jesus ay magsalita, mangaral, magturo, at naroon si Maria para naman makinig. Amen? Anong ginagawa mo pag may salita ng Diyos? Naghahanda, ikaw tumatakbo sa kusina, magluluto. Oras ng salita ng Diyos, makikinig ba tayo kay Jesus? Mga kapatid, ang isip na 19, ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang lingkod. Yung kanyang lingkod, hindi niya yung ginagawa sa sarili niya. Hindi niya yung kayang gawin. Ang anointing, padadaliin yung ginagawa ng lingkod niya. Wala kahirap-hirap. Yun ang anointing. Hindi talaga yung tao narinig mo, yung anointing. Yung nagsasalita, yung nagtuturo. Kung tao lang nakatayo dito, malaki ako magtakbo sa kusina, maganda na kayo ng pagkain, magluto, tapos wala nang natira dito, wala nang nakikinig. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Pero pag dahil anointing, walang lalabas. Ang lalabas, kagaya ni Martha. Mamaya mapapagod na yun. Panginoon, utusan mo nga yung nandun, no? Nakikinig sa'yo. Ako lang nakilos dito. Sasabihin sa kanya, Martha, lubos ka na babahala sa maraming bagay. Pinili na Maria ay yung mas maina, mas mabuti. Walang makakaagaw sa kanya. Amen? Kasi ano yung tingin? Sabi sa Bible, si Jesus yung Sabat. Pag dumating si Jesus, kapahingaan, tatanggap ka. Ikaw yung tatanggap. Hindi ikaw magbibigay. Hindi ikaw yung gagawa. Ikaw yung tatanggap. Ikaw yung magpapahinga. Siya yung kikilos para sa'yo. Siya yung magpapagaling. Siya yung magsasalita. Siya magtuturo. Padadaliin niya yung bagay na mahirap gawin. Sabi ni Jesus, ang sinasalita ko sa inyo ay spirito at buhay. May sinabi sa Jesus, pag nagalit kayo,
kayo ay pumapatay. Sinabi niya sa babae na matay, nakarating sa langit at pinabalik sa lupa, sabi niya, pag nagalit ka, nagpapakawala ka, mayroon kang pinapadala dun sa pinagagalitan mo. Na parang mo na siyang pinatay. Nagkaroon ng masamang epekto sa kanya. Kaya tayo, hindi tayo pwedeng magalit na magalit. At mayroon kang pinagagalitan. At yun ay maapekto ang maigi. At yun ay pananagutan mo. Lagi ka nagagalit. Ilang tao na namatay mo. Sa tagal-tagal mong nagalit. Nagkaroon niya ng masamang epekto sa mga taong kinagalitan mo. Sabi ni Jesus, ang salitang sinasalita ko sa inyo, espiritu at buhay. Pag nagagalit ka, kamatayan ang lumalabas sa bibig mo. Sabi sa Bible, sa Old Testament, death and life are in the power of the tongue. And those who love it shall eat its fruit. Buhay kamatayan ang nasa kapangyarihan ng dila. At sino man nagmamahal dito, kakainin niya ang buhay, ang bunga nun. Pag love na love mong magalit, babalik sa iyo yung bunga nun. Anong bunga nun? Kamatayan din. Inilabas mo sa tao, binigyan mo ng masamang epekto sa tao, babalik sa iyo. Yung masamang epekto sa kanila. Kaya nga sabi niya Jesus kung ayaw, yung gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iba. Sino ba sabi ng gusto pinagagalitan? Sabi ni Jesus, ang salitang sinalita ko sa inyo ay espiritu at buhay. Pag nagsasalita tayo dito, Espiritu Santo yung dumarating sa inyo buhay. Si Lazaro ay umupo kasama ni Jesus. Ito ay fellowship. Ito ay communion. So, umupo ka kasama ni Jesus. Akala mo nakaupo ka lang dyan. Yan ay fellowship, yan ay communion kasama si Jesus. Andiyan yung mga patay na binuhay. Dati hindi yan nagpipray. Dati hindi yan nababasa ng Bible. Ngayon, nagpipray na nababasa ng Bible. Dati hindi nakikinig sa pangaral. Dati prayer mo, Lord, mga kamag-anak ko, maging Kristiyano. Dadalo. Babasa ng Bible, magpipray. Yan ang prayer natin dati. Pray tayo ng pray. Ito'y upuan, ito'y tampulan, ito'y pagtitipon ng mga dating mga patay na binuhay na ni Jesus sa mga patay. Sa gawang patay. Gawang patay, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ay yung mga gawang patay. Nakaupo ka na dyan kasi ikaw, nakikumpo ka na kay Jesus kasi binuhay ka na niya. Nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka na, nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Nakikinig ka na ng anointing. Dating patay, may buhay na, kasama na ni Jesus. Nakaupo na kasama ni Jesus. Doon sa John chapter 12, binigyan na po na si Jesus at naghanda siya ng 1 pound ng langis na pabango, napakamahal. Ito ay 300 dinari. 1 dinaray ay sahod sa isang araw. Ibig sabihin itong halaga ng pabango na to ay sahod ng isang tao sa isang taon. 365 days. Yung 300 dinaray na to, ibig sabihin sa pang isang taong sahod, sweldo. Pero binuhos niya sa paanan ni Jesus. Sino rito yung kaya niya na yung pang isang taon niyang sahod ay ibubuhos lang para kay Jesus. Ito yung mahal, sacrificial. Sakripisyo ito, mahal eh. Value ko, napakamahal. Nagbigay si Maria ng isang bagay na napakamahal. Alam mo yung oras na binibigay mo kay Jesus, napakamahal niyan. Napakahalaga niyan.
tayo makapagbigay ng oras. At pwede rin naman tayo magbigay kay Jesus ng napakamahal. Amen? Nasabi ng mga nakakita, ba't binigay yan? Mahal yan. Ba't binigay kay Jesus yan? Mahal yan. Isang taon mong sahod dyan. Yan, kung may makakita, meron kang kasama nakakita, sabihin nila sa iyo. Alam niyo mga kapatid, mas maraming pagpapatawad, mas maraming pagmamahal ang ibibigay mo kay Jesus. Si Maria, ang may pinakamalaking kasalanan at may pinakamalaking kapatawaran tinanggap kay Jesus doon sa lugar na yun, sa lahat ng tao doon. Kaya naman, siya ang may pinakamalaking pagmamahal at kaya niya magbigay kahit gaano kahalaga, kahit gaano kalaki, kahit gaano ka-importante, kahit gaano kamahal, kaya niya ibigay kay Jesus. Hindi kayang bayaran tapatan. Yung tinanggap niyang kapatawaran, yung tinanggap niyang laki ng pagmamahal ni Jesus. Kaya niya ibigay kahit ano, kahit buhay niya, kaya niya ibigay. Amen? Mga kapatid, kaya hindi mo kaya ibigay yung mahal, yung importante, yung mamahalin, hindi ganun kalaki kasalanan mo. Hindi mo naranasan yung pinakamalaking kapatawaran na ibibigay ng Diyos sa isang tao dito sa lugar na to. Hindi mo naranasan yung pinakamalaking pag-ibig, pagmamahal na maibibigay niya sa lugar na to ng Lambingan sa Cavite. Kaya hindi mo kaya ibigay. Pero pag naranasan mo yan, Panginoon, kahit mo ito, bibigay ko. Kahit maubos lahat ng dugo ko, bibigay ko. Napakalaki yung pagmamahal, sa akin mo binigay. Hindi lang naranasan yan. Ako nakaranas. Napakalaki yung kapatawaran. Naranasan ko. Sila hindi. Hindi sila iyak na iyak. Oh, salamat po, pitawad mo. Salamat po, laki ng pagmamahal mo. Kaya binabaliwala si Jesus. Kaya hindi makapagbigay. Kasi hindi niya sila nakaranas. Hindi namulat ang kanilang mata sa laki ng pagpapatawad, sa laki ng pagmamahal na ibigay sa isang tao. Ang sekreto ay yung pag-ibig na nagpapalit ng pag-ibig na unang ibinigay na. Reciprocating love. Panginoon, itong ginagawa ko ngayon ay isang pagbabalik ng pagmamahal. Sa pagmamahal na ibinigay mo nung una, ang laki-laking pagmamahal, di ko kaya tapatan. At gano'n man ito kamahal, gano'n man ito kahalaga, gano'n man ito expensive, ka-valuable, ibibigay ko sa'yo. Ito yung reciprocating love. Panapat, pabalik, kahit hindi ko kaya talagang tapatan. Yung pagmamahal mo, na napakalaki, gabar ko. Kasi laki ng malaking barko yung kasalanan ko, yung pagpapatawad mo kasi laki naman ng dagat, hindi ko kayang tapatan. Pero ito pa rin, binibigay ko pa rin ito. Isang taong sweldo. Mga kapatid, isang taong mong pinaghirapan. Ibinuhos mo lang, itinapon mo lang. Isang bagsakan lang. At alam mo, dahil siya'y napakamahal, valuable, sacrificial. Alam mo, sakripisyo eh. Sakripisyo. Yun ang keyword, yun ang susi na salita. Sakripisyo. Hindi gusto ng babae yun na ibigay. Pero dahil mahal na mahal niya, kaya niya isakripisyo, ibigay yun. Kahit mamaya baka wala na siyang kainin. Baka mamaya wala na siyang pamasahe. Sinakripisyo niya na. Panginoon mahal na mahal mo ko pinatawad mo ko maigi. Binigay niya. In-invest niya sa pagpapatawad sa ibang tao. Kapatid, yan ang nagagawa ng pag-ibig. Pag nag-invest ka sa kapwa mo, babalik yan. Amen? Bakit mo pinupuntahan yung mga tao? Kasi mahal mo siya.
isang araw babalik yun. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Basta yung pag-ibig mo, totoo. Walang pagka-ipokrito. Ang pag-ibig mo, talagang puro. Babalik yun sa'yo. Ganyan, pag nag-invest ka, si Jesus nag-invest sa Kanya. Sige, patatawarin kita. Pinakamalaking kapatawaran. O sige, mamahalin kita. Pinakamalaking pagmamahal na maranasan ng tao. Diyan sa lugar ng Bethany. Wala pang ang binubuhay sa Jesus na patay. Si Lazaro pa lang kauna-unahan. Yan ako pinagpala yung lugar ng Bethany. Napakalaking kapatawaran. Nasa Bethany kay Maria. Napakalaking pag-ibig, pagmamahal na kay Maria. Pinagpala yung lugar ng Bethany. Pinagpala rin ba ang lugar ng Palambingan? Amen? Ang prinsipyo, ang totoong pagsamba ay may halaga. Ang totoong pagsamba ay hindi mumurahin. Meron siyang halaga. True worship. Sabi sa John chapter 4, ang Diyos ay nagsahanap ng sasamba sa Kanya sa Spirit, ng tunay na sasamba sa Kanya sa Spirit at katotohanan. At ang pagsamba ay hindi mumurahin, hindi cheap. Hindi ito napakadali. Dali. Punta ka lang doon, sabayin mo lang Diyos, tapos na. Hindi ganun. Mga kapatid, pumunta ka roon, sinabi mo sa Diyos, Panginoon, napakalaki ng kasalanan ko, pinatawad mo, binayaran mo, tinubos mo ko, ang laki ng pagmamahal mo, ibinigay mo sa akin. Ngayon, kahit gaano ka mahal, gaano kalaki, gaano kong halaga, kaya ko ibigay sa iyo. True worship costs something. Ang totoong pagsamba ay may halaga. Hindi ito napakamura. At dahil mahal mo yung si Jesus, baliwala sa iyo yun. Dahil sumasamba, meron po rin na pagsamba kay Jesus, baliwala sa iyo yun. Amen? Sa verse 3 ng John chapter 12, binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Si Jesus ay nabigyan ng anointing ng Ama, ang binigay sa Kanya, Espiritu Santo. Ang ating pagbibigay ng sakripisyo, ito yung pag-anoint natin sa paa ni Jesus. Mamaya, ito ay napakatagal ko ng tanong sa akin ito eh. Panginoon, bakit ang halaga nitong paglalagay ng langis ng babae? At kada mga ngaral, babamitin yung pangalan niya bilang parangal sa Kanya na nagbuhos siya ng pabango sa paa ni Jesus. Ang kada ipapangaral ng mabuting balita, babanggitin yung nangyari ito bilang parangal sa babae. Laking tanong sa akin yun eh. Bakit ba Diyos? Mga kapatid, sabi sa Odessa at sa Buko Box, kay ganda ng paa nagdadala ng magandang balita. At madadala lang niyang magandang balita ng paa na yan kapag yan ibinubuhusan ng napakamahal na pabango na ang halaga ay sa isang taon. Ang sabi ni Jesus, huwag niyo siyang guluhin. Sabi ni Judas, bahay ng tatay ni Judas, si Simon na Ketowin yata yun, na gumaling at bilang pasasalamat, inimbitahan si Jesus doon. Parang ganun ang istorya nun. Simon ang tatay ni Judas dito. Bahay nila yung lugar na yan. Sabi ni Judas, Panginoon, naibibenta yung pabango na yan. Sayang, pag-aaksaya yan. Dapat naibenta yan, naipakain sa mga may hirap. Sabi ni Jesus, hayaan niyo siya mag-isa. Ginawa niya yan para sa aking burol.
Mga kapatid, binigyan siya ng mamahalin, pinaglingkuran siya, sinamba siya, pero yung po ay sa burol. Baka lang natin, pag binibigyan tayo, uy, binigyan ako. Hindi po para sa atin yun. Mga kapatid, yun po ay malapit na po yung krus. Mga kapatid, pag malapit ka na sa krus, malapit ka na mamatay, hindi mo gagawin sa bagay na ipapahamak mo sarili mo. Binigyan siya ng parating halaga. Pwede niyan sabihin na, uy, salamat sa supporter na to. Ang laking halaga niya ito. Hindi natin pwede sabihin yun kasi malapit na ang krus. At dahil malapit na ang krus, yung kamatayan, hindi ka gagawa ng bagay na ipapahamak mo sarili mo. Ang blessing, para dalhin ng paa, na magandang paa, yung magandang balita. Sabi ni Jesus, sa bawat mangangaral ng salita ng Diyos, ay babanggitin ang pangyayari ito ng pagbuhos ng pabango para alalahanin ng babae ito. Kada raw ipapangaral ang salita ng Diyos, required ang lahat ng nangangaral, banggitin ito. Sinabi niya, ibig sabihin ni Jesus dito, kayong mangangaral, required. Mayroong may requirement, ipapangaral yung babae ito sapagat ito ay bilang parangal sa kanya. Mga kapatid, paano mo dadalhin ang mabuting balita sa ibang bansa sa dulo ng mundo kung walang halagang ibinuhos sa iyo? Mga kapatid, hindi yung binuhos sa iyo. Ibinuhos yun sa paa ni Jesus. Amen? Hindi yung binuhos sa paa ng mga nandito tumatayo rito. Yun yung binuhos sa paa ni Jesus. Para ang magandang balita na idadala ng magandang mga paa ni Jesus. Ang mga ngaral, ang mga paa ni Jesus. Amen? Hindi yan madadala kung walang nagbubuhos ng halaga sa paanan nila. Dahil napakamahal ang salita ng Diyos. Hindi yun hindi yung mangyayari. Ang salita ng Diyos ay may katumbas na halaga. Itong ginawa ng babae ito ay pagpapakumbaba. Papakumbaba siya. Nagpapasailalim siya. Itong ginawa ng babae ito ay paggalang kay Jesus. Ito ay pagmamahal kay Jesus, pagsuko kay Jesus. Mga kapatid, sumusuko kay Jesus pag nagbibigay ka sa paanan ni Jesus. Nagpapakumbaba, gumagalang ka, nagmamahal. Sumusuko ka kay Jesus. Ang ating sakripisyong pagbibigay ay paglalangis sa paa ni Jesus. Hindi ito pagbibigay sa tao. Ito ay pagbibigay sa paa ni Jesus. Sa paa ni Jesus mo yan ginagawa. Ginagalan mo si Jesus. Inaanit mo yung paa ni Jesus. Kanyang burol. Sabi ni Jesus, ang ginawa mo sa maliit na to, yun yung mga paa. Ginawa nito sa akin. Amen? Yun yung, kaya nga sa Jesus hinuhugasan yung mga paa na aligan. Yung ginawa mo sa maliit na to, ginawa mo sa akin. Mayaman ng Diyos, hindi niya kailangan ng pera. Yung paa ni Jesus kailangan ng halaga kasi yan ay dadalhin sa dulo ng mundo. Yung magagandang balita. At ang mga paa na dadala ng magandang balita ay magagandang paa. Sabi mo, ayoko sa tao yan kasi ganito. Mga kapatid, gusto mo itong tao to. Kasi siya ay magandang paa ni Jesus. Nagdadala ng magandang balita. Amen? Pero, hindi niya madadala magandang balita kung wala kang mahalagang bagay na ibinubuo sa kanya. Yun ay bunga ng iyong matinding paglilingkod sa Diyos, matinding pagsamba sa Diyos.
ang pagsamba sa Diyos ay hindi ganun kadali. Hindi ito yung walang halaga. Ito yung mahalaga. Konting bigot ng pag maglilingkod mo sa Diyos, nakakalaga. Madadala ang salita ng Diyos hanggang ka sa dulo-duluhan ng mundo. Masyadong kritikal. Masyadong napakahalaga ng bawat katiting ng iyong paglilingkod, ng iyong pagmamahal sa Diyos, kay Jesus. Ito ang susi ng paggalang sa Diyos, ito yung pagmamahal. Ito ay maggagawa ka ng sakripisyo, magbibigay ka ng sakripisyo para kay Jesus. Para sa kanyang paa na madala ang balita, madala-dala ni Jesus. Madala rin ng paa niya. Amen? Yung paa niya, ang balitang dala-dala ng paa niya ay balita ni Jesus. Si Maria, kanya ipinunas yung buhok ng yung kanyang buhok sa paa ni Jesus. Ito yung pagpapakumbaba. Dapat damit na lang, basahan na lang. Pero mismo ang buhok niya, ang pambalilinis sa paa ni Jesus ng marumi, na nalinis na dahil sa pabango na buhos. Ito yung pagmamahal. Ang buhok mo, pag binupunas mo sa paa ni Jesus, ito yung pagmamahal mo. Tapos sabihin ni Jesus, pwede naman damit na lang, pwede naman basahan na lang, bakit buhok mo pa? Okay lang kasi mahal naman kita. Buhok mo na yung ginamit ko. Amen? Hindi mo magagawa sa taong hindi mo minamahal. Pag ang tao di mo mahal, basahan na lang. O damit na lang. Hindi, ba't buhok ko? Malinis sa buhok ko. Maganda buhok ko. Hindi gusot-gusot. Pero yung buhok mo, nagusot na, nagkaganon-ganon, kalabo-labo na. Dahil binunas sa paa, sobrang mahal mo yung ginawa mo niya. Amen? Mga kapatid, si Jesus, pinakakusapan mo sa magutubag, ipinahiya ng mga Pariseo. Yung high priest, sabi ng high priest, isang tao ay magdurusa para ang buong bansa hindi na magdusa. Ang talagang may kasalanan ng mga Pariseo, mga taga-templo, ang dami nila. Siguro mga 70 sila, 70. Mga Sanhedrin. Hindi naman lahat doon, kasi meron, ano sinikademo, sa Sanhedrin. Hindi naman lahat, halos lahat. Pinako siya ng gutubad. Pero si Jesus iba. Yung babae na napahiya, kasi ganang buhok na gulo-gulo. Yung pinampunan sa paa. Si Jesus nagkaroon ng karangalan. Yung kanyang maraming paa, nalinis. Di ba, pagkatami maraming nakita ang maraming paa, dumi naman paa niya. Para sa'yo, parang wala na sa karangalan. Dumi. Ang dumis. Pero si Jesus nagkaroon ng karangalan. Ang linis ng paa niya, ang bango-bango. Tapos yung gumawa nun para sa kanya, ang gulo-gulo ng buhok, nagkagulo-gulo na pagpunas ng gano'n. Siya yung napahiya. Kasi gano'n na kamahal si Jesus. Di bali na siya yung mapahiya. Huwag lang ang kanyang minamahal. Amen? Paa ni Jesus yan. Mga kapatid, pag inaalagaan mo yung paa ni Jesus, gano'n mo kamahal si Jesus. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Alam ni Jesus, iba ang pagtrato sa mga paa ni Jesus. Hindi mismo kay Jesus. Ang mga tao, sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka naman nauhaw? Na hindi ka namin binigyan ng tubig, kailan ka naman nabilangigo? Na hindi ka namin dinalaw. Mga kapatid, nakabalita ka ba ng pasto na kulong ang ginawa mo? Pinag-pray mo ba? Kung tumatanggap siya na talaga, pinadala mo ba ng pera? Nakulong ako, hindi mo ako dinalaw. Ako yung ba, di mo ako dinamtag. Panginoon, kailan naman nangyari yun? Yung ginawa mo sa maliit na to, ginawa mo sa akin. Kaya pagdating ng panahon, sabi ni Jesus,
umalis kayo, di ko kayo kilala. Napakalaga na tratuhin natin yung paa ni Jesus para kilalanin ka ni Jesus. O kilala kita. Punta kayo dito, punta kayo mga nasa kanan, punta kayo sa piling ng aking Ama na inanda mula pa na lang sa libutan. Sapagkat ako'y nakulong, dinalaw niyo ako. Nakuhaw, pinainom niyo ako. Ubad ako, inyo akong dinamutan. Lord, kailan naman nangyari yun? Yung ginawa niyo sa malibutang, ginawa niyo sa akin. Biro mo, likas sa kanila, tumulong sa paa ni Jesus. Sabi na, hindi si Jesus yan. Ginawa ko lang yung sa aking kapwa. Pero sabi ni Jesus, ginawa niyo sa mali, ginawa niyo sa akin. Amen? Mga kapatid, kaya napapadala sa ilalim ng Diyos sa dulo ng mundo. Binubuhusan mo kasi napakahalagang bagay. At nadadala niya yung bagay niya sa buong mundo. Kasi mahalaga yun. Isang taong sweldo yun. Talaga namang makakasakay siya ng barko, makakasakay siya ng aeroplano. Madadala niya yung salita ng Diyos sa kadulo-dulo ng mundo, gaya ng sinasabi ni Jesus. Mangaral kayo sa Jerusalem, sa samahan ng kadulo-dulo ng mundo, mangyayari lang yun. Pag binuhusan mo siya ng mahalagang bagay, yung kanyang paa. Paa niya yun. Mga kapatid, paa ni Jesus ang buhusan mo, huwag kung sinong-sinong paa. Amen? Pag binuhusan mo yung paa ni Jesus, hindi ka mawawalan. Sabi ni Jesus, kayo mga nagpainom, nagpakain, nagdamit, dito kayo sa piling ng Ama. Panginoon, kailan nangyari yun? Ginawa niyo sa maliit. Ginawa niyo sa akin. Amen? Ang bahay ay napuno ng pabango, ng bango. Bumango yung bahay. Amen? Bumango yung bahay, bumango yung lugar na to. Sino yung bumango? Si Jesus. Pag pinabango mo ang paa ni Jesus, pinababango mo si Jesus. Si Jesus ang sumisikat. Si Jesus ang natataas. Sabi ni Jesus, malalaman ng mundo na kayo aking mga alagad pag kayo nagmamahalan. Pagka yung paa ni Jesus, binubuhusan nyo ng mahalagang bagay. Para yung magandang balita madala sa dulo ng mundo, malalaman kayo mga alagad ko. Pero pag away dito, away doon, alam niyo mga kapatid, ang isang kalaban ng gawain ni Jesus, chismis. Pangalawa, hindi pagkakaisa. Dapat pagkaisahan natin na mawala ang chismis sa kalagitnaan natin, labanan natin. Kasi pag sinabi natin yan, parang pinapakawalan mo sarili mo eh. Ay, hindi ako, sila. O, chismis na yun. Pwede naman natin tapan yung bibig natin. Okay, wala na chismis. Para malaman lang yung alagad tayo ni Jesus. Nagmamahalan tayo. Yung nakaraan na yun. Hindi natin mauwiwi ng buong mundo kung titira tayo sa nakaraan. Bakit ganun? Sila eh. Kaya nangyari yan kasi dahil sa kanila. Kaya na ba matatapos yung nakaraan? Hanggang ngayon ba, tutuloy pa natin yan? Iba pangalan ng salita ng sa buong mundo, hindi tayo titira dun sa nakaraan. Yung pag-away-away ng mga alagad. Panginoon, itong mga kapatid na John at James, gustong kaliwa kanan mo, hindi, tapos na yan. Si Pedro na nag-anantay na, tapos na yan. Oras na para idali na salita ng Diyos sa buong mundo. Dali mo mabuting balita, hindi masamang balita. Alam mo, si Pedro na nag-anantay na yan. Alam mo, si John at si James, yung magkapatid na yan, dalawang lalaki na yan, gusto sa kaliwa kanan ni Jesus, binaliwala na kami. Mga kapatid, mabuting balita, hindi masamang balita. Yan ang number 1 kalaban ng gawain ng Diyos. Chismis. Mga kapatid,
Mayroong church na sinabi niya, number 1, walang chismis. Mga kapatid, naging siya yung pinakamalaking church sa buong mundo. Hindi kayo dadami pag mayroon yan. Maraming aalis pag may ganyan. Wala na sa atin may gusto na makaranas niyan, na tayo mga biktima niyan. Kaya mga kapatid, yan yung sumisira sa gawain ng Diyos. Pero kung gusto natin dalhin ng salita ng Diyos, magandang balita, buhusan mo ng mga lagang bagay ang paan ng Yesus. Hindi mo siya sirain. Hindi mo siya dumisan, kundi linisin mo yung paan ni Jesus. Ihanda mo siya sa kanyang mararating. Pupunta ka sa iba't ibang mga bansa. Kailangan napakalaga na ibubuhos sa'yo. Kailangan maging malinis ka. Kailangan idinalang ka. Kailangan pinunasan ka ng buhok. Hindi makontento sa basaan lang. Hindi makontento sa damit-damit lang. Mismo buhok ko na. Paggalang. Ito ginagawang paggalang kay Jesus. Kasi dinadala yung balita niya sa dulo ng mundo para matapos na yung wakas. Yung diablo yagis na sa lawa ng apoy. Wala nang kasamaan. Ano yung mga kapatid? Madali ng Diyos magbigay sa atin. Bigyan tayo taging 1 milyon ng Diyos ngayon. Napakadali. Kasi ang Diyos mayaman. Mayroon pa ang Diyos para hindi magbigay ng 1 million sabat sa atin. Lahat tayo rito, milyonaryo. Pero mga kapatid, ang pinakamahirap na gagawin ng Diyos, yung mamatay sa krus. Ubod-ubad. Yan ang pinakamahirap. Mahirap pa yan sa pagbibigay ng 1 million. Ako, ipapako mo ako ng butulad sa krus kung mayaman ako. Bigyan natin 1 million, ginagawa pa sa krus na nakaubutuban. Sabi nga ni Jesus mabuti pa ang hindi pinanganak ang tao magkakanulo sa anak ng tao kay Jesus. Mabuti pang hindi na ipinanganak. Ganon kahirap ang ipako sa krus ng mabutubad. Ako gumawa sa lahat ng tao. Tapos papako niya ako ng mabutubad din sa krus. Sobrang pagpapakong baba na yun. Yun yung mas mahal pa sa 1 milyon na tatanggapin mo na yun. Na yun ang gagawin ni Jesus ngayon sa para sa iyo. Sa kapatawaran ng kasalanan mo. Ano naman ang pinakamahirap natin gawin sa Diyos? Magbigay ng bagay na sakripisyo. Na kung ano mang meron sa atin, ibigay natin ng sakripisyo. Sakripisyo ng babae, mamahalin pa ba o binuso paan ni Jesus? Panginoon, ikaw, napakadali lang sa'yo magbigay ng 1 million, mayaman ka bilyonaryo ka Pero hindi mo ginagawa, ang ginawa mo yung mas mahirap. Pinako ka sa krus, nagkatawang tao ka, butuban. Tsaka pag binigyan tayo ng pera ng Diyos, anak, handa ka na ba dyan? O yan ang papatay sa'yo? Yan ang sisira ng buhay mo. May mga tao naging mahilig sa pera, nasira ang buhay. Amen? Pag binigyan ka ba ng pera, lalo ka ba magiging mahilig sa pera? Matitino ba ang buhay mo o masisira ang buhay mo? Mas maganda ginawa ng Diyos sa atin, mas mahirap. Pinako siya sa krus ng bumutubad. Sabi ni Jesus, mabuti pang hindi na pinanganak ang tao magkakanulo sa akin. Dahil napakahirap nun. Makakala natin na pinakamahirap gawin ng Diyos magbigay ng halaga. 1 million din. Mas mahirap pa ako sa krus ng bumutubad. At yun ang binigay sa atin, hindi 1 million. Kung handa ka na, kahit gano'n pa kahalaga yung halaga ibibigay sa'yo. Pero kung nasisira ang buhay mo, dahil dyan, hindi ka bibigyan. Ibibigay sa'yo krus. Papako siya sa krus ng butubad para sa'yo. Hindi ka niya bibigyan ng 1 million. Sabi ni Judas, napakalaking halaga.
Pwede ibenta yan, pakain sa mahihirap. Ibigay sa mahihirap. Hindi naman talaga daw nagmamalasakit si Judas. Sinabi lang niya yun kasi meron siyang bag. Kukupitin yun. Hindi talaga yung mapupunta sa mahihirap. Sabi lang niya, eto, magandang layunin ko pagka hindi yan binigay sa paa ni Jesus. Ibibigay ko yan sa mahihirap. Yung pala ibibigay niya sa bulsa niya, sa sarili niya. Amen? Ang humaharang ng mga bagay na ibibigay sa paanan ni Jesus, gusto niya yung hindi mapunta kay Jesus, mapunta sa sarili niya. Sarili niyang bulsa. Amen? At yun ang magpapahamak sa Kanya. At yun ang magpapahamak kay Jesus. Yun ang dahilan kaya sa mapapago sa pusong lutuban. Yung mga taong mahadlan na mabigyan ng paanan ni Jesus. Huwag mo bigay yan, sa taong sahod yan, ang mahal niyan. Sa pamilya mo yan, sa ganun yan, sa ganyan yan. Kung yung sarili mo, hindi mo naiisip yung sarili mo. Mga ganun. Nako, yan ang magpapako kay Jesus sa lutuban. Yan ang magpapahamak sa sarili niya. Pero yung paa ni Jesus ang magdadala ng magandang balita sa buong mundo. Darating ang wakas. Yung paa ni Jesus parang pinabayaan na, marumi, mahikabok. Hindi nalinis. Walang sumalubong sa pinto para hugasan. Trabaho yun sa tatay ni Judas. Si Simon na Ketongin. Na gumaling na yun. Gumaling na. Imbitahan siya dun. Dahil gumaling na si Simon na Ketongin. Tatay ni Judas. At ngayon dahil sa ginawa ng babae ni Maria, ang paa ni Jesus ay minamahal na, inaalagaan na, inarugan na, hindi ginagalang na. Kasi siya ay nalagyan ng pabango. Siya kasi ay nalinis na. Naging presentable na. Dahil sa pagbibigay, dahil sa pagmamahal ng babae na yun. Na si Maria. Sabi ni Jesus, kahit ipapangaral ang mabuting balita, sasabihin ng pangyayari ito, babanggitin siya bilang paggalang sa Kanya, bilang paalaala sa Kanya, kay Maria. 200 taon lang, Kristiyano na yung buong mundo. Bakit? Dahil binuhusan nila ng mahalagang bagay, yung paanan ni Jesus, yung paan ni Jesus. At nadala yung salita ng Diyos sa buong mundo, sa loob ng maiksing panahon. 200 years lang, buong mundo na. Tayo mga kapatid, 2,000 years na, kalahati pa lang ng mundo. Sila, 200 years, buong mundo na. Kristiyano na ang buong mundo. Malalaman ng buong mundo na kayo mga alagad ni Jesus dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. Si Judas, sabi niya, bakit mo bibigyan yan? Mahal yan, pwede bigay sa mahihirap. Kinikriticize ni Judas yung ginawa pagsamba, yung ginawang paggalang, yung ginawang pagmamahal ng babae. Kinikriticize niya kasi hindi niya talaga mahal si Jesus. Hindi mahal ni Judas si Jesus. Puro na siya pera. Babasahin niyo yung gospel, laging absent si Judas. Laging late. Hindi niya na mahal si Jesus. No? Dumating ang panahon, nalilate na siya. Dumating ang araw, umaalis na siya. Oras ng komunyon, aalis siya. Ipapahamak niya na si Jesus. Wala na siya dun. Kasi hindi niya na mahal si Jesus. Kaya meron siyang kinikriticize niya yung ginawa yun. Para sa paa ni Jesus. Sabi niya, bakit kaya? Bakit niya ginawa yun? Bakit nagsayang? Sabi ni Jesus, sabi ni Judas, bakit sinayang ito pa bang ito na ngayon na naibibenta ng 300?
dinari, pwede itong bigay sa mahihirap. Pero sa kanya pala yung mapupunta. Sabi ni Jesus, kasama niyo lagi ang mga tao. Pero ako hindi niyo laging kasama. Kung titignan natin si Judas, yung boses ni Judas parang spiritual siya. Ayos, mapagbigay sa mahirap. May charity siya. Charitable siya, mapagbigay siya sa mga nangailangan. Pero yung pala, papunta para sa kanya yung sa bulsa niya. Hindi pala siya napapalaga sa pera, kundi siya pala yun. Kinukuha pala niya yung mga halaga na para sa mahirap, na pupunta sa bag niya. Hindi lahat ng kritisismo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, sa mga naglilingkod, sa mga sumasama, sa mga gumagalang, sa mga nagmamahal sa Diyos, ay sincere, makatotohanan. Iba pala doon ay galing sa kanilang kasakiman, pagiging makasarili, pagiging hipokrito na gaya kay Judas. Amen? Kaya mga kapatid, pilitin po natin na abutin ang paan ni Jesus. Yan ang magdadala ng magandang balita sa buong mundo. Amen? Bumalik tayo sa pananalang, bumalik tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bumalik tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang magdadala ng mabuting balita sa buong mundo. Ginalan ni Jesus, kinilala ni Jesus, yung pinahamak ng iba, ay, huwag yan dapat hindi binigay. Pero ginalan ni Jesus, kinilala ni Jesus. Hayaan siya, ginawa nila yan para sa aking buhay. Ang mahihirap lagi niyong kasama, ako hindi. Si Jesus ay namamatay din. Amen? Pinapako ng ubutubag. Binibigyan ng kahihiyan. Hindi ginagalang, sinasampal, binabatukan, dinuduroan, nilalatigo, hinuhubaran. Hindi lagi siyang kasama. Inanda ni Maria si Jesus para sa kanyang burol. Ginawa ito ni Maria para sa aking burol. Kaya ito ginagawa. Kaya tungkol sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang burol, sa kanyang sakripisyo. Mga kapatid, sakripisyo ni Maria ay paghahanda sa gagawin ng mga sakripisyo ni Jesus. Amen? Nakita nyo? Nakita nyo, nagsakripisyo si Maria at si Jesus naman nasusunod na magsasakripisyo pang buong mundo naman. Mga kapatid, ikaw muna bago si Jesus. Amen? Tinuro na Jesus yung mga dapat unahin. Ang mahirap kasama nyo, pero ako hindi nyo laging kasama. Ako priority nyo. Bago mahirap, ako muna. Amen? Ang mahirap hindi natatapos, ako natatapos. Pinapako ko sa krus. Pinako ng hutubad, sinampal, dinuraan. Binaliwala, hindi pinansin, hindi binigyan ng oras, hindi pinalagahan. Amen? Binara-bara. Mga kung kami ni Jesus, kamay ni Moses na tinaas, pag nakataas yun, yung mga lumalaban na mga taga-Israel, lumalaban sa kalaban na nanalo yung Israel. Pag ang kamay ni Moses ay nangihina, nananalo yung kalaban ng Israel ang matatalo. Mga kapatid, kaya pinapako ang pang-angkaw ni Jesus para manalo ang kalaban. Mga kapatid, ikaw ba yun nagpapako sa kamay o ikaw yung nagtataas ng kamay? Ikaw ba yung dahilan na natatalo ang mga
Bayan ng Diyos o ikaw yung nagpapanalo? Kasi yung kamay tinataas mo. Ayoko taas yung kamay niya. Ako yung kamay na dapat tinataas eh. Ayoko itaas yung kamay niya. Kamay ko taas nila. Mga kapatid, hindi kami yung importante. Ikaw ba yung nagtataas ng kamay ng iba na pinili ng Diyos? O ikaw yung nagbababa? Ikaw yung nagpapako? Ikaw ba yung dahilan na binuhusan mo ng mahalagang bagay, yung paa ni Jesus o ikaw yung nagpako sa krus, yung paang yan? Sabi ni Jesus, mabuti pang hindi pinanganak ang taong gagawa niya. Alin sa dalawa, ikaw yung dahilan kaya yung paan na nagdadala ng magandang balita na dala sa dulo ng mundo o ikaw yung nagpako sa krus. Alin sa dalawa. Kaya mga kapatid, importante ang kamay na yan. Yan ay gawa ng Espiritu Santo, kapangyarihan. Pag tinataas yan, may Espiritu Santo, may kapangyarihan, may panalo. Pag bumababa yan, walang Espiritu Santo, walang magpapanalo. Pag yan pinako, walang magpapanalo. Ang tawag nito dyan, oras ng kadiliman. Ang pinakamadilim na oras ng lingkod ng Diyos ay ang krus. Yun yung gabi. Pinakamadilim na oras, panahon ng isang lingkod ng Diyos. Walang kamay, walang ministry, walang paglilingkod. Puro sakripisyo. Puro pagpapatawad. Ang tunay na pagsamba, mahal. Binuhos yung mamahaling pabango sa paa. Ang halaga ng isang taon. Hindi tinago ni Maria yung kanyang pagmamahal. Ibinuhos niya yung pabango na amoy pa ng buong lugar. Bango-bango naman dito. Ang bango ni Jesus, binuhos sa paa niya. Ang pagsamba ay kailangan ng pagpapakumbaba. Inanoy niya yung paa. Binunasan ko ng kanyang buhok. Binapakita ng kanyang pagsuko. Yung paa ang kanyang binubuhusan, nalikan, kanyang pinunasan ng kanyang buhok. Yun ang kanyang pagpapakumbaba at pagsuko kay Jesus. Amen? Ginagawa ko ito dahil sumusuko ko kay Jesus. Ang kasakiman na itatago sa pamamagitan ng mga lingwahe. Ayun, bigay natin yung sa may hirap. Pero siya pala, sa panloob niya, siya pala ay kurap. Kinukuha pala niya yung halaga niya para sa sarili niya. Si Jesus patungo na sa krus. Yung sakripisyo ng babae na yun, siya naman ang magsasakripisyo. Siya naman ang mamamatay. Ang pag-ibig, ang universal language, ang pag-ibig, ang universal na boses. Hindi niya makilala si Jesus, ordinaryo lang mukha niya, parang si kulturero. Hindi siya napakagwapo. Pero nang salita siya, Maria, nakilala niya, si Jesus pala. Lumuhod si Maria. Love is a universal language. Love is a universal voice. Kaya yung nabibigyan ng buong sakripisyo, pagmamahal, na walang katapusan, ay tinutupad niya ang salita. Ito ay para sa aking burol, para sa aking pagsasakripisyo. At siya yung unang-unang nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, hindi siya nawalan. Siya yung pinakaunang nakakita kay Jesus mula nung nabuhay siya sa mga patay. Siya yung pinakauna. Naburol siya, nung siyang bumangon, siya yung unang nakakita. Siya yung dahilan kaya si Jesus naburol, nabuhusan na yung paa niya. At ang dahilan ng kanyang pagbuhay, unang-una, ibibigay ito kay Maria na nagbuhos ng napakalaking halaga. Amen? Pag pinahalaga mo ang gawain ng salita ng Diyos, makikita mo kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ikaw yung number 1 sa listahan. Amen? Amen. Hindi ka mawawala sa listahan. Biro mo yun? Yung napakahalagang bagay sa Diyos, sa'yo ibibigay. Kasi yung napakahalagang bagay sa iyo, na ibigay mo na sa Kanya.
Unang-unang pagkabuhay. Sabi ni Jesus, sirain yung katawan ito. Pagka ng 3 araw mukhang ligo ito ibabangon. Sino na nakakita? Yung sinabihan niya na yun? Mga Pariseo na gusto pumatay sa kanya? Si Maria na nagbigay ng mahalagang bagay dun sa paa ni Jesus. Sabi niya, ito'y para sa bulong ko. Siya'y nabuhay para sa babae na yun. Unang-una siya magpapakita dun. Amen? Nagawa naman natin yun, magbigay ng sakripisyo sa paa ni Jesus. Para unang-una tayo makakita ng kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. Meron sa lalaki. Sekreto lang. Sekreto lang sa kanya. Nakakaranas siya na nabubuhay niya patay. Sabi niya, may time na, si kamatayan ka lang. May time naman na sabi niya, ako po, wrong timing. Galing na, nakagawa ko ng mali. Paano ito mabubuhay? Lagot ako rito, may namatay. Paano ito gigising, paano ito babangon? Daming beses yun, mga 30 beses. Mga kapatid, nakakatakot na pag may namatay, tapos ikaw masisisi. O nga dyan, biwa mo dyan. Di ba? Ba't namatay yan? Kayo lang nandyan mga kapatid. Yung si Elijah namatay yung anak ng babae, yung balo. Sabi, dumating ka ba para paalalin kasalanan ko? Si Elijah kakit nasisi. Pero si Elijah dumapa dun sa bata. Inunat yung kamay, tinapat yung kanyang kamay, ulo, paa. Nabuhay yung bata. Agad-agad siya yung nasisi. Di ba? Nandito ko ba, paalala kasalanan ko? Mga kapatid, napakasarap. Nagbuhos ka na napakalaga, makita mo yung kapangyarihan mo yung pagkabuhay ni Jesus. Amen. Ang totoong pagmamahal, totoong pagsamba, paglilingkod kay Kristo, pinapakita ng pagpapakumbaba, sakripisyong pagbibigay, pagsamba. Habang ang iba nakikriticize, nangahamak sa pagmamahal, sa pagmamahal ng iba kay Jesus, nakapokus lang sila sa mapapalam nila sa mundo nito. Pero si Jesus, ginagalang yung mga malayang nagbibigay ng sakripisyo. Malayang nagbibigay ng the best. Ang pinakamalaking bagay, pinakamagandang bagay para kay